This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack. At excited na nga po kami ng mga ka-TikTok na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay nga po kay Kristo mula sa guest na ating pong makakasama ngayong gabi, DJ Jazz. Ayan, kaya ngayon pinabati po muna namin lahat ang nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at ganun din sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe at like, paki-subscribe and like na po at paki-share po ng ating programa ngayon. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto niyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, kayo po ay tumawag o mag-text sa ating numero ng 0918-9447-891. At kung meron kayong mga comment, tanong, pa-shoutout, kayo din po ay tumawag o mag-text sa number na yan na 0918-9447-891. Muli, binabati ko po ang lahat ng ating po mga masusugid na tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kaya nga po mga kaibigan, mga ka-TikTok, binabati po namin ng lahat ng ating pong mga kasama ngayong gabi na ito. Sa mga oras na ito, ang ating pong mga jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers, o kahit nga po kayo na nanay, tatay, no? Ang ating mga timbahay, DJ Jazz, na mga nagluluto, naglalaba. Nako, kahit ano pong ginagawa nyo ngayon, mga kaibigan, wag na wag po ninyong papalitan ang mga estasyon na inyong pong pinapakinggan sa mga oras na ito. Dahil DJ Jazz, talaga namang napakagandang storya ang ating mapapakinggan ngayong gabi. Totoo yan. Kaya nga salamat sa mga nakasubaybay na dyan. Binabati natin. Ang una nag-comment, our Christian Roda. Happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk. And happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello, hello po sa inyo Ayan, dyan. magandang gabi din po kay Ma'am Bella Magsino. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pagsama. Also, we have here Rubing Rivera and also Edeline Galicia. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Ngayong oras na ito, may nakikita ka pa ba dyan, DJ Jazz? Ayan, syempre shout out sa mga nanonood sa atin, kagaya ni Andy. Hello sa iyo dyan. Talaga naman, kahit nasa malayo, Ayan. And shout out sa mga technical team natin, kay Kuya Leo at Kuya James. Ayan, thank you for helping us and assisting us. At talaga naman, magandang gabi din po kay Ma'am Jovita Manayan. Hello din po sa inyo. At ang mga hindi man namin nababanggit, mag-comment po kayo dyan kung taga saan kayo para mamaya po ay ma-mention din po at ma-shoutout din po namin kayo, para malaman din po namin na kasama namin kayo ngayong gabi, DJ Jazz. And of course, shoutout sa aking mga anak na magaganda. Ayan, kay Rafa, kay Momo, and Denden. At sa aking friend na si Janeline Golan na naandyan, nakikinig din naman. Hello, hello. Ayan, may humahabol din DJ Jazz, si Ma'am Margie Rivera. Good evening din po sa inyo, Ma'am Margie. And of course, ayan, Jomar Limon. Sabi niya dito, di ko alam anong salita ko. Sabi niya, Ajay man, tanagsaway, pintas mo, awan. Naku, di ko alam kung tama ba itong pag-pronounce ko, DJ Jazz. Pero parang Ilocano ata ito. Yes, Oo, baka ayan. nga, Magandang gabi, ayan. From Limay, Bataan daw po si Ma'am Margie. Oo. And shout out sa aking mother-in-law, Karina Diaz. Thank you for watching. Ayan. Mm-hmm. And of course, DJ Jess, talaga namang napakalamig ng ating panahon ngayon, Maulan. Pero of course, ay hindi tayo papaawat sa pakikinig ng mga pagbabagong buhay kay Kristo ngayong gabi. Oo, at wait lang may pahabol pa tayo. Virgie Elhig, good evening, watching from Belgium. Shout out po, Wow. Elhig family. God Meron bless din, po. DJ Jazz,
Pepe Lemsen, ayan, magandang gabi din po sa inyo sa panonood at pakikinig po sa mga oras na ito. Oo nga. Johnny De Torres, maraming salamat din po. Yan. Ayan. And sabi ni Elijah Rafones, good evening po Ma'am Jazel. And sa guest host po from Makati City, Metro Manila. Suking-suki talaga yan si ano, no? Si Sino ang pangalan? Elijah. Si Elijah. Yan. Siguro oo. next time siya naman ang ating i-guest. Oo nga. Ayan, Magsabi DJ lang kayo, Jazz. mga tagapakinig natin, taga-subaybay, if you want to share your story here. Aba, DJ Jazz, nakailang episode na ba tayo? Ano bang title ng ating pag-uusapan ngayong gabi na ito? Ayan, tayo ay nasa 38 episode na. Wow! Talaga naman. At kung meron kayong mga gustong previous episodes na mapanood, punta po kayo sa ating Facebook page na Tinig ng Pag-asa. Andun po yung ating mga previous episodes. At ang title po ng ating episode ngayon, The Young Former Rebel. Wow! Nako, mukhang nakaka-excite to, Oo, DJ and Jazz. nakaka-intriga, Mhm. DJ Rock. At ang nakalagay pa dyan, The Young. No, ano, gano'n ba kabata ang itong ating magiging guest ngayong gabi? Ano bang idea, DJ Rock, pag sinabing former rebel? Ito ba ay nagrebelde lang sa magulang? O Ay, naku, naglayas? hindi o po ano? itong normal na rebelde. Ano ba yan? Oo, Oo. ngayon, kaya makikinig po kayo. Huwag kayong lilipat para maunawaan nyo po at makilala nyo po ito sinasabing the young former rebel. At hindi lang to young former rebel. Napakagandang batang ito, no, Oo DJ nga, Jazz? oo nga. Ay, may nagpapahabol, DJ Jazz. Baka mamaya magalit ito. Sabi Okay, ni Ma'am, sige. nag-message sa akin. Ay, Ma'am Elsa Manica, shout out daw po, watching via YouTube. Hello po, Ma'am Elsa. Magandang gabi po sa inyo. DJ Jazz, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sino ang ating guest na makakasama ngayong Ang gabi? ating guest po ngayong gabi ay walang iba kundi si Aliyah. Ayan, Ayan. natingnan natin. So, Oh, diba? so pumunta na sila sa Facebook para Oo. makita si Aliyah. Ayan, say hi Aliyah. Hello, Aliyah. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig. Okay, may gusto ka bang batiin, Oo Aliyah? nga. Binabati ko yung mother ko ngayon na nasa Cavite at yung mga friends ko sa Mindoro, and binabati ko din si um, General Kabangbang na Oo. Bicol ngayon, kung nakikinig siya ngayon. Ayan, mukhang Ayan. nagkaka-idea na yung ating mga Thank you so nakikinig ngayon. much. Ayun, greetings. Ano? And by the way, nasan ka ngayon, Aliyah? Nandito po ako ngayon sa Bukidnon, Ayun. Mindanao. Very far, pero kayang abutin na atin ng AWR, Oo ano? nga. Praise the Malayo Lord. man, malapit din. Okay. So, give us a little introduction of yourself, Aliyah. Sino si Aliyah? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Mhm. Hello everyone, magandang gabi sa inyo. Ako si Aliyah, I'm 20 years old, and I'm currently studying Bachelor of Science in Nursing sa Mountain View College. I'm currently a freshman, and I'm from Mindoro. Yun. And Ayan. Aliyah, ano yung mga hilig mong gawin? Ano? Bigyan mo kami ng, yung talagang, kung sino si Aliyah pa, para we get to know her more. yung mga hobbies ko po, crocheting, nagko-crochet po Oh. ako, and reading, yan, nagbabasa po ako ng mga libro. Wow. Wow. Ano yung paborito mong libro? Currently, what I'm reading is, I Love You book. Oh. Uy. Ilan taon na si Chapter Aliyah? 5. Ilan 20 taon years na si old. Aliyah? 20 years old. Uy, maganda yung I Love You book, ha? Shout out sa Philippine Publishing House na nag-produce ng I Love You book na yan. At talaga namang marami ang kabataan ang nais magbasa, no, Mm-mm. ng ganyang book. So, Aliyah, ikaw ay nasa Mindoro, tama ba? Mindanao? Mindanao. Mindanao ngayon. So, Mindanao. ilan kayo magkakapatid? Anong trabaho ng iyong mga magulang? Yan, paano ka napunta sa Mindoro? Ay, paano ka napunta dyan sa Mindanao? Dalawa kaming magkakapatid ng brother ko, and ako yung panganay. And yung brother ko ngayon, first year college din siya. So, sabay kami ngayon na tumungtong ng kolehiyo. And supposedly, third year na ako, but naabutan niya ako. So, for some reason na malalaman ng mga makikinig mamaya. So, ayun. And galing ako, originally, I am from Cavite. And then, yun, napadpad ako sa Mindoro. And then,
may mga nakilala ako ng mga tao na very important sa aking buhay. And then, hanggang sa dito ako dinala ng Panginoon sa Mindanao para makapag-aral. Ayan. So, ito na. Sisimulan na natin ang kwento ng pagbabago ni Aliyah, Mm. no? So, ang simulang tanong natin, Aliyah, sino ba si Aliyah nung hindi pa niya nakikilala si Kristo? Yan. Dati, I am, rebellious from the Mhm. title itself. Hindi lang sa magulang, no? But before kasi, nung bata ako, lagi kaming nagsisimba ng family ko. Mhm. Lagi nila akong in-encourage na, magsimba ka. Before po kasi, before ako maging Adventist, iba po yung religion ng family ko at ako din. Mhm. But we are a Christian family. And ayun, hanggang sa lumaki ako, naniniwala ako kay Kristo, but it's puro ano lang siya, salita lang siya. Hindi siya in actions, hindi siya in deeds. Sabi ko, dati yung pagtingin ko, like, okay lang, okay na yung tinanggap ko si Kristo sa puso ko, yung mga ganong sentiments. But that was before na tinatamad ako magsimba, yan, Mhm. nawawala ah, yung will ko na gumawa ng mga gawain ng Panginoon, ganyan, hanggang sa yon, hindi ako naging active sa church namin, sa spiritual growth ko, wala akong spiritual growth. Hanggang sa yon, may mga nakilala ako na organization na nagre-recruit ng mga kabataan para, ayun, sumampa sa bundok. Hanggang Oh, sa yon, yun na po I yun see, I yung see. naging ako before ko makilala si Si Kristo. Kristo. So, Aliyah, ano yung tingin mo na unforgettable mo na experience na hindi mo makakalimutan? Yeah, before you met Christ. Mm. Mm-mm. Mm, Before, ayun, nabanggit ko po, di ba, na yon yung nagdalaga ako, I think I was 16 years old nung Mhm. nakilala ko yung organization. And yon, yun doon nagsimula yung journey ko from Oh. being an activist, no, Mhm. ng isang organization, ganyan. Sumasama ako sa mga rallies, ganyan. Mm. And then, hanggang sa na-encourage ako na mamundok, no, na sumampa sa kabundukan Mhm. para humawak ng baril, ganyan. Oh. Doon, naranasan ko yung hirap ng pagiging isang rebel, no, yung kahit 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 gusto mo na magpahinga, pero hindi ka makapagpahinga kasi kailangan mong lumakad ng lumakad, kahit bumabagyo, kahit Mhm. maputik yung daan, ganun. And yun yung mga isa sa mga unforgettable experience ko. And then yung isa din doon is um, yung threat sa buhay, yung Mm. risk sa buhay kasi dahil nga Rebelde. naging rebel ako, Mhm. kinalaban ko yung gobyerno, kinalaban ko ang Panginoon. Yun yung ano ko, yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na Mm. experience ko doon, na humarap ako sa ganong klaseng struggle ng buhay ko dahil I turned my back on Jesus Wow. Christ. Wow, grabe DJ Jazz, no? Simula pa lang yan mga ka-TikTok, pero parang doon na tayo sa may ano, no, climax na agad ng ating Oo nga kwentuhan. Pero eh. talaga nga naman, no, na yung the moment na talagang tinalikuran niya yung kanyang pananampalataya, yung pagiging aktibo sa church, naging aktibo naman siya sa mga isang rebelde na grupo. Mm-mm, Yung namundok, mm-mm. lumalaban sa gobyerno, at that very young age, DJ Jazz, no, namulat na siya sa ganong klase ng pamumuhay at maraming hirap siyang nadanasan. Pero mga Totoo ka-TikTok, yun. no, at DJ Jazz, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na kwentuhan, ay pakinggan po muna natin ang isang napakagandang awiting may pinamagatang To Rescue a Sinner Like Me.
sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Time check, it's 8:19 in the evening, hatid sa inyo ng AWR and Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk, and this is DJ Jazz. At ako pa rin po ngayon DJ na si DJ Rock at patuloy pa rin po tayong nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, nakalike, o
kung meron po kayong mga pa-shoutout, tanong, comments, o suggestions mga kaibigan na ba, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. At kasama pa rin po natin ang ating guest na si Aliyah. Pero bago po ang lahat, DJ Jazz, batiin po muna natin ang mga nagkakagulo nating mga masusugid na tagapakinig sa ating Yes, Facebook. totoo yan. So, Ayan. una muna sabi ni Helen Aguilar, "Hello, brother and sister, your beautiful songs and beautiful voice to rescue a sinner like me. Thank you Amen. very much." Sobrang nakaka-bless yung awit na yan. And ano? also, which are watching with us, Teresita Galapon and Ma'am Odette Alegre Acoba. Magandang gabi po sa inyo. And yes, sabi ni Elaine Ogmar, "Good evening po. Hi, DJ Rocky." Ay, hello Elaine sa mga kasama ko dyan sa AWR. Yes. Dyan sa Yes. Silang Cavite. Hello Elaine at sa mga Oo. iba pa. And also, Ma'am Karina Diaz. Ayan, watching from Quezon City. Hello po, tita. Okay, Ayan. sabi naman ni Lucel Gonzalez Galit, "Good evening po. God bless." And also, mayroon din tayong nakikinig dito. Ayan, di ko na sila makita. Silvana Ayan. Altamirano, Yes. watching from Binyan, Laguna. Hello po sa inyo. mga taga Binyan. Ako po ay taga Binyan din Wow. noon. Naku, kung kayo po ay nakaka-relate sa ating pong pinagkukwentuhan o meron po kayong tanong, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section o maaari din po kayong mag-text o tumawag sa ating pong numerong 0918-9447-891. And shout out po sa aking friend, kay Liz, kay Marco, and kay Hiraya. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. So ngayon, DJ Jazz, punta na tayo sa ating exciting part. Ayan, Aliyah. Hello, Aliyah. Diyan ka pa ba? Ayan. Ito na, inaabangan nating story, Aliyah, no? Ano naman yung naging turning point ng buhay mo? From being a former rebel, ano? Oo. Bundok, no, I think 8 months na ako nagtatagal doon. And then, ayun, may task sa akin na binigay yung one of my commanders doon sa um, bundok and sa grupo. And then, that was the first time na makalabas ako doon sa unit namin. And yung first time ko na yon na task ko, and that was also my last. Mhm. Kasi nung time na yon I was apprehended by the military. Kasi nadestino ako sa Mindoro, and doon din ako kung tatawagin nga, more on hindi siya apprehension, but a rescue mission. Kasi that time my mother was also looking for me. Yun. And marami na siyang police stations na puntahan, mga military camps para hanapin ako, ganyan. And yon. So, nung time na yon, dahil iba pa yung ko nun yung isip ko nun against the military, ganyan. And nung time na yon, akala ko mamamatay na ako kasi syempre, yung mga nakasalubong namin is may mga dalang barel, and yon, and kaaway nila kami, ganyan. So, akala ko mamamatay na ako doon, yun na yung katapusan ko. But, the first thing that I did was to pray. Sabi ko, yun yung first time na tumawag ako sa Panginoon. Kasi sabi ko sa kanya, Lord, ikaw nang bahala sa akin. My mind went blank talaga, and wala akong nafe-feel na kahit anong pakiramdam. It's just, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Nung time na yon, hindi ako religious, hindi ako active sa simbahan. Iba yung principles na napaniwalaan ko. But then, nung time na yon na nandun ako sa isang gipit na sitwasyon, isa lang yung nagawa ko. That is to call unto Him. And yun yung dun ko first na-encounter ulit ang Panginoon. And dahil nga akala ko dati, kaaway ko yung mga sundalo, kasi akala ko papatay nila ako, sasaktan nila ako. And doon ako na-rebuke kasi all they did was to help me na makabalik sa pamilya ko, sa dati kong buhay,
And then after nun, ng pangyayaring yon, we were staying at the inside the military camp, and doon nag-start yung deradicalization program para sa aming mga former rebels, ganyan. And doon unti-unti na-rebuild or nababalik or nare-renewed yung mga principles na itatak sa amin noon, especially sa akin at a young age. And yon. And after that, while staying at the 203rd Brigade sa Mindoro, under the leadership of General Kabangbang, um, doon, na-meet ko yung Sulads Missionaries na Adventist church. Doon ko sila na-meet, and na-meet ko din si Pastor Dulay. Isa siya sa mga tumulong sa amin noon, sa mga former rebels. Kasama yung Mindoro Island Mission. Siya pa yung nagli-lead noon sa Mindoro Island Mission. And sila yung tumulong sa amin for spiritual enlightenment, especially sa mga former rebels. And yon, after ko ma-meet yung Sulads, nag-attend kami ng crusade sa isla, sa Buyayaw. And doon, while staying at the crusade, doon ako na-renewed, or doon ako na-convert, na-baptize, para maging Adventist. Wow. Wow. So, Grabe, DJ Jazz. ngayon, DJ Rock, I think nasa Sulads office siya, tama ba? Ayan. Reach the So, shout unreached. out sa Sulads. Nakalagay nga Hello. dyan, reaching the unreached, tama ba? Yes. Okay. Grabe, DJ Jazz, kinikilabutan ako hindi dahil lang sa malamig yung aircon ngayon dito sa studio. Talaga namang yung kwento ni Aliyah, lalo na nung sinasabi nga apprehended, tama ba, ng military. Ibig sabihin yung nahuli siya ng mga sundalo, Oo. no, ng ating mga sundalo. Kapag ganun, di ba, parang ikukulong ka o baka patayin ka o baka saktan ka. Pero ang galing nung transition o yung miracle na ginawa ng Panginoon, na yung akala niyang kalaban, ginamit ng Panginoon para madala siya sa tamang daan. And I like the term, DJ Rock, na it's a rescue operation. Yeah. And imagine, instead of, punishing them and, doing a lot of consequences na talagang ikasasuffer nila. Yeah. Pero eto, tinutulungan silang magbago. Yeah, for sure, DJ Jazz, siguro may mga nakikinig sa atin ngayon na baka mga kapwa din ng mga dating rebelde o ngayon ay rebelde pa din ako. Ito yung patotoo talaga, DJ Jazz, na meron pa rin pag-asa sa inyo. Totoo. Na meron pa rin magandang plano ang Diyos sa inyo. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Aliyah, na hindi, wag tayong mabuhay sa takot o mga maling paniniwala, kundi meron pa rin palang paraan para magkaroon sila ng panibago pang buhay. Totoo yan. Alam mo, gusto ko tuloy tanungin, Aliyah, no? After this experience, ano yung naging reflection mo tungkol sa Panginoon? Yes po. That's when I realized nung andun ako sa journey na yon, dun sa pangyayaring yon, sa mga na-experience ko na yon, dun ko lubusan na naintindihan, na unawaan, and na-internalize kung gaano kabuti yung Panginoon sa akin, na despite yun, na nagrebelde ako, hindi lang sa magulang. Kasi, di ba, nasa kautusan yun ng Panginoon, na wag magre-rebel, disobedient sa parents. And kahit gaano ako naging makasalanan sa gobyerno, sa kanya, grabe yung pagligtas niya sa akin, na hindi niya ako hinayaan na doon ako mamatay, na mapalaban kami, tapos doon ako bawian ng buhay. At the course of only 8 months of staying there, na actually po, it was my birthday nung nahuli kami. Wow. Yun, I think Unforgettable. yun parang gift sa akin ng Panginoon. Kasi nung time na yon, tinatanong ko kung bakit parang hindi ako nakakaramdam ng improvement ko dito sa organization, sa loob ng organization. Parang paulit-ulit na lang yung ginagawa namin, walang katapusan or walang patutunguhan. And
yun yung answer ng Panginoon sa akin na i-extract niya ako doon sa organization na yun at makilala ko yung mga tao na tutulong sa akin hanggang sa mapalapit ako sa kanya at ngayon nandito ako sa Amen. Sulad sa Sulad's office yun Amen. and Amen. kahit ako na-amaze ako sa kung gaano siya sa kabuti sa akin, yung grace niya sa akin na kahit gaano ako naging makasalanan, I know na para sa ah, ah, yung bigat nung sin, yung bigat nung nagawa ko, binura niya ng Panginoon. Binago niya ako at pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Yun. Amen. At pinapatawad niya ako. Yun yung isa sa mga pagbabago, isa sa mga reflections na natutunan ko. Amen. Kaya naman DJ Jazz, no, may mga nagko-comment na sa atin Oo dito. nga, Talagang di mapigilan. Sabi ni totoo. Ma'am Odette Acoba, good evening. The Lord bless you more po, more souls to win in the foot of Jesus. Yes, and sabi ni Teresita Galapon, Amen, God rescue you, Sis Aliyah. Totoo yun. At sabi nga rin dito ni Julio Tomarlas, sabi niya, thank God po, napakabuti ng Panginoon, Ma'am Aliyah. God bless po. Amen. Yung isang bagay, DJ Rock, na talaga ma-realize natin, napakabuti ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ano? Ayan, sabi pa ni Ma'am Helen, hello TikTok Live, good evening. Blessed your topic about former rebels. Aliyah sister, very good your decision na tumawag ka sa Panginoon at Totoo. praise God na bago ka at tinulungan ka ng Diyos. Keep a good followers of God and be strong in your faith. Amen. Maraming salamat po Ma'am Helen Aguilar. Ayan, kaya yung susunod nating tanong, DJ Rock, ano? Ano na yung mga naging pagbabago or ano yung mga nagbago sa'yo after mong makilala si Kristo? Sige, go Aliyah. Yan. One of the changes na nakita ko sa sarili ko is yun kasi on my journey kasi 'di ba we were apprehended ganyan syempre nung time na yon grabe yung sobrang pagsisisi ko sa nagawa ko na feeling ko I was hopeless case ganyan I am a hopeless case na parang wala nang wala nang pagbabago or wala nang chance para sa akin na makapagbagong buhay. But still, the Lord made me realize na nandyan siya para sa akin. Kasi dumating din sa point talaga na naging suicidal ako. Kasi akala ko, ano na ako akala ko talaga wala na akong wala na akong pag-asa. Nakikita ko yung comments ng mga tao na kino-condemn nila ako dahil, or yung mga former rebels, dahil wala na yung pag-asa sa buhay kasi nagpaloko na yan sa maling ideology, yung mga ganong sentiments. And that was very hurtful for me. And the Lord, siya yung nag-ano sa akin, siya yung nag-comfort sa akin, and siya yung nagpa-realize sa akin na kahit gaano ka pa naging makasalanan, gaano pa kabigat yung nagawa mo, ah, tumawag lang ako sa kanya and he will comfort me, he will forgive me, he will teach me how to truly repent, ganyan. And yun yung isa sa mga changes na nangyari sa akin na trust in him, trust his will for me. Kasi may pride ako doon dati kasi akala ko kaya ko mag-survive sa bundok kasi makikipaglaban kami, etc. That was pride. And ngayon yung experience ko, doon ako na-humble. Doon ko natutunan na walang ibang makabubuti na plano para sa akin, kundi yung plano ng Panginoon para sa akin. Na-curious lang din ako, Aliyah, no? Na like, siya ba nag-aaral ka noon? Anong response ng mga magulang mo nung ikaw ay nawala at naging rebelde ka doon sa bundok? Paano yung naging relasyon mo sa pamilya mo during that time Right. pala? That time, kaka-18 ko lang noon nung sumampa ako sa bundok. And doon ko kasi
grade 12 ako noon, senior high school. And bawal kasi sumampa pag hindi ka pa 18. So, inintay muna ako na mag-18 bago ako payagan na sumampa ng organization. And then, doon, iniwan ko yung pag-aaral ko. Supposedly, mag-graduate na ako ng grade 12 kasi second sem na lang. And then, yun, tinigil ko yung pag-aaral ko. And then, that time, dahil very rebellious ako, hindi ako nagpaalam dun sa parents ko kasi ah, for some reason na alam ko na hindi yan nila ako papayagan and against sila doon sa gagawin ko. So, hindi ako nagpaalam sa kanila. And yun yung naging response nila is hinanap ako ng parents ko, hinanap ako ng mother ko sa kung saan-saan. And that time, very matigas yung puso ko eh. Like ayaw ko na umuwi, ganyan. Kasi may pride ako na kaya kong gawin yung bagay na yun. And yun yung isa din sa pinagsisisihan ko kung gaano ko nasaktan yung parents ko, especially my mother. And praise the Lord kasi sinabi niya sa akin nung nagkita na ulit kami, na nag-meet kami doon sa Mindoro after nung pagkahuli sa amin. Kasi may mga kasama po akong nahuli, si Job and si Peter. Yun. So, yun yung mga kasama ko na nahuli. And then, sinabi ng mother ko na wala siyang ibang ginawa kundi ipag-pray ako na makauwi ako ng ligtas. And gabi-gabi siya umiiyak, gabi-gabi siya lumalapit sa Panginoon na iligtas ako. And the Lord answered her prayers. Amen. And grabe, it took 8 months, tama ba, Aliyah, bago kanya natagpuan? Yes po. Grabe. Imagine mo na lang yung paghihirap ng mother niya, Kaya nga. Pero the Lord is gracious, Kasi kung hindi mo pa talaga natagpuan yung anak mo yung bangkay niya, hahanapin mo talaga eh. And talagang may paraan ng Panginoon na matagpuan nila ulit ang isa't isa. And knowing the fact, DJ, just hindi lang siya basta lumayas o umalis o pumunta lang. Kundi naging rebelde talaga siya na kumakalaban sa gobyerno. Can you imagine yung bigat ng isang magulang na ganun yung naging sitwasyon at desisyon ng kanyang anak during that time. Kaya thank God sa mga mothers na talagang nananalangin para sa kanilang mga Amen. anak. And DJ Rock, kitang-kita naman natin yung humility talaga na nangyari. Or meron si Aliyah ngayon. Kasi totoo yun, kung sasali ka sa ganun, talagang yung tapang nandun. Exactly. And na-identify niya talaga yung pride. Talaga may pride talaga siya noong time na yon. Ayan, sabi nga dito ni Sir Elizalde, sabi niya dito, Istogal, praise God, talagang may plano ang Panginoon sa buhay mo, Sis Aliyah, para magamit sa kanyang gawain. Kaya hinuli ka sa araw mismo ng iyong birthday para bumalik at sumunod sa kanyang kalooban. God bless po. Ayan. Sabi naman ni Mara Toilo, de Fruto, praise God, amen. Praise God po. Sabi din talaga, ni Melody Tatoy, sabi niya, wow. Talagang napawaw na lang talaga siya sa iyong kwento, Aliyah. Oo. Pero praise God, Pero bago tayo magpatuloy, dyan lang po kayo, At tayo po muna ay magkakaroon ng isang awitin by the Bereans entitled Sa Wakas. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. So, ako muna natin dyan. So, ikaw sunod. Manali kumapit, may awatin ang langit, ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya, buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas.
awitin po na ating pong napakinggan ay pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Kagaya nga ng awitin DJ Just, no? Finally! At ganun din talaga ang kwento ng ating napapakinggan ngayong gabi na ito. Yes, so andito pa rin po tayo sa AWR, Transformation in Christ Talk. At DJ Rock, ang dami po nagko-comment na talagang nababless po sila sa naging Amen. story po or sa story ni Aliyah. Ayan, sabi nga dito ni Ma'am Mara Toilo, Devis Fruto. Sabi niya, nawa lahat ng mga kabataan ma-inspired sa iyong testimony. Purihin ang Diyos. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Mara. At meron din dito, sabi ni Ma'am Lizelle Debil, good evening everyone, praise God. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Lizelle. Meron ka pa ba dyan nakikita, DJ Jazz? Ayan, sabi po ni Julio Tomalas, hindi ko mapigilang mapaiyak sa kwento ni Ma'am Aliyah. Blessings po. Nako, Totoo maraming naman. salamat po. Naku, kung kayo po ay nais niyo pong magbahagi, mapakinggan namin ang inyong reflection, pwede po kayong tumawag sa mga oras na ito, no, sa mga natitirang oras natin, at marinig din po namin ang inyong saloobin sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. Tawag na po kayo, mga kaibigan. Ayan. And yes, kung gusto niyo pong magkaroon ng ating mga libreng aklat, kayo po ay mag-text lamang sa numerong yan. Ito po ang ating mga libreng aklat, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, Pag-asang daig ang bukas, at ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia. Libre lang po ito. Kayo po ay mag-text o tumawag lamang sa ating numero na 0918-9447-891. Ayan, DJ Jazz, baka habang naghihintay tayo sa ating mga caller na nais pong tumawag at makausap din po namin ng live sa mga oras na ito. Ayan, gusto ko lang din pong batiin ang aking pong pamilya na nakikinig din po sa mga oras na ito. And kung kayo nga po ay may kwentong pagbabagong buhay din po mga ka-TikTok at nais nyo din pong ibahagi at mapakinggan din po namin, kontakin nyo lamang po kami kung kami po ay inyong mga friends sa Messenger o sa Facebook. I-contact nyo po kami o kaya magtawag or mag-text po kayo sa numerong 0918-9447-891 o sa ating Facebook channel na Adventist World Radio Manila. Kung nais niyo pong mapakinggan din po ang inyong kwento ng live dito po sa ating pong studio. Ayan, ituloy muna natin ang story. Ngayon, Aliyah. Ayan, hello Aliyah. Ayan, sino na si Aliyah after mo ma-encounter si Christ? Yan, right now, dahil I am saved, I praise the Lord that I am saved by God's grace, no? And now, I am slowly but surely rebuilding my life now. Kasi ngayon na I have the freedom na makabalik sa pag-aaral, I thank the Lord dahil binless niya ako ng mga tao na tumulong sa akin para makapag-start ako ulit ng bagong journey ko, bagong chapter ko ng buhay ko. And now na nandito na ako ngayon sa side ng batas, sa side ng government, and sa side ng Panginoon, no, ngayon, nakaka-focus ako ngayon sa spiritual growth ko. Kasi back when I was in Mindoro, I really don't know how to pray, how to do worship and personal devotions. But now, na nandito ako ngayon sa Mountain View College, currently residing here, dito ako mas nakakapag-focus for my spiritual growth, ganyan, and malayo sa distractions sa pinanggalingan ko. Amen. Ayan, totoo yan. Gusto namin malaman, Aliyah, ano nag-encourage sa'yo na mag-nursing? Because you're taking nursing, right? Yes po, before, dati talaga gusto ko po maging lawyer. So, Wow. first choice ko was taking up political science. But then, sabi ko, dahil binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon, and kaya naman ako na-encourage or na-recruit sa isang rebel organization is because I want to serve the people, magbigay ng service, ganyan, makatulong. But then, yung nagawa ko is the opposite, no? Naging harm, nagbigay kami naging, isa ako sa naging dahilan ng
harm sa communities, ganyan. So, gusto ko baguhin yon yung ganong nagawa ko dati. So, I decided to take up nursing para makabalik dun sa mga communities, ganyan. Oh. Especially in Mindoro na hindi naaabot, ganyan. And may mga IP communities, yon. So, that's the reason po on why I chose to take up nursing. Talagang Grabe, ano, no, DJ Magamit din po Jazz? sa serbisyo ng Panginoon. totoo. Amen. Transformation talaga, DJ Oo nga, Rap. talaga na doon talaga yung puso niya to serve Oo, others. totoo. Gusto ko lang din i-take yung opportunity, Aliyah, no? Kung may nais kang gustong pasalamatan sa mga tumulong sa journey mo aside sa Panginoon, baka gusto mo din silang pasalamatan sa atin ito sa live. First of all, pinapasalamatan ko si General Kabambang, yan, dating brigade commander ng 203rd Brigade. Isa siya talaga sa tumulong sa akin kasi nung time na na-apprehend kami, nahuli kami, siya yung nag-decide na no, we don't kill them. We wouldn't kill them. Ganyan. And siya yung tumulong sa case namin kasi nagkaroon din po kami ng criminal case kasi nga affiliated kami sa mga rebel groups, yan. Siya yung brigade mismo, yung military mismo yung tumulong sa amin para ma-dismiss yung mga cases, and that's the reason why I am here also. And yon, pinapasalamatan ko si General Kabangbang dahil isa din siya sa tumayo na bilang ama namin nung nandoon Wow. kami sa kampo. And secondly, I think the Mindoro Island Mission, the Sulads, yan, Pastor Dulay, sa tulong na ginawa nila para sa aming mga former rebels. Because in Mindoro, very active yung Sulads, yung mission sa pag-serve sa mga IP communities, and yun yung isa sa na-observe ko din. And especially sa aming mga former rebels na sila yung nag-initiative para sa deradicalization program and for the spiritual enlightenment. And I'm very grateful dahil nandito ako ngayon sa nag-aaral dahil binless ako ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sabi dito ni Ma'am Karina Diaz, Amen. Praise God for an inspiring story of His transforming power. Ayan, praise the Lord. Praise the Lord. Aliyah. Ngayon naman, Aliyah, ano na yung naging commitment mo ngayon sa Panginoon after everything na nangyari sa buhay mo? Yes po. Dahil binless ako ng Panginoon dahil sa mga tao na may genuine heart, uh, of being His missionaries, of being His workers. Yung commitment ko ngayon sa Panginoon ay syempre yung isa din sa maging manggagawa niya na to bring enlightenment din, especially sa mga kapwa ko, former rebels. Dahil hindi naman lahat din talaga ng former rebels ngayon is na spiritualized, nabigyan ng spiritual enlightenment, and I want to be an instrument din po talaga na makatulong sa mga kapwa ko former rebels, and even doon sa mga hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa grupo. Yun, gusto ko sila matulungan. And also after I graduate my study here in MVC, in Bachelor of Science in Nursing, gusto ko po mag-join ng SULADS. Siyempre, para din magamit ko yung napag-aralan ko sa Amen. nursing dahil yun yung pinaka nakikita ko na mission na um, ma-maximize ko yung skills ko, and yun po. Amen. True, sabi nga ni Oscar Bumagat Garcia, inspired ako. Ako din, napaka-inspiring nung story mo, Aliyah. Ano? Sabi nga ni Ma'am Teresita Galpon, Amen and Amen. Finally, Aliyah, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga tagapakinig? Ayan po, first of all, I want to share a Bible verse with all of you dahil grabe yung relate ko dito.
from John 3:16. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So I will relate it also to the song of Amazing Grace, kasi para po sa akin yun para sa akin yung song na yun. And I am wretched and miserable before, I was lost, but now I am found because of Him. So to the listeners, I hope na yung story ko maging inspiration para sa mga kapwa ko din na mga kabataan, no, na ngayon ay kumakaharap sa mga challenges such as distractions ng kaaway, ng distractions from earthly pleasures, temptations, yon, na kahit gaano pa tayo naging makasalanan, no? Tulad ko, hanggat lumapit tayo sa Panginoon, papatawarin at papatawarin niya tayo, at tuturuan niya tayo, bibigyan niya tayo ng liwanag, bibigyan niya tayo ng kasagutan sa mga katanungan natin kapag sa mga panahon na hopeless tayo at pakiramdam natin ay wala tayong malalapitan. Let us always remember na nariyan ang Panginoon, handang makinig sa atin at handa tayong baguhin kahit anumang oras. Amen. Ako, DJ Jazz, napakagandang pabaon ni Aliyah. Kaya naman ang ating mga ka-TikTok, may pabaon na din DJ Oo Jazz. nga, Sabi nga dito ni Sir basahin Julio Tumarla, sana po may part 2 pang marinig at mapapanood pa namin si Ma'am Aliyah sa mga guest po ulit sa inyong programa. Nakaka-bless po yung story niya. Salamat po. Amen Ayan. po. And sabi din ni Elijah Repones, good evening po kay Ma'am Aliyah. And si Helen Aguilar, sabi niya, hello sis Aliyah, nawa mapulutan ng aral ang mga pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay mo. Nawa, tularan ka ng ibang mga bata na huwag sila maging rebelde sa magulang at sa ating gobyerno. At ang isipin natin ngayon na ang second coming ni Jesus, ang ating paghahandaan na makasama tayo doon sa langit na buhay, na walang hanggan, at ingat ka palagi and God bless you. Amen. Ako, DJ Jazz, ikaw, ano naman yung baon mo sa kwento ni Aliyah? Yes, Aliyah, thank you so much, no. Talagang it proves to us na merong redemption sa mga nagre-rebelde. Hindi yun yung end point nila, yung pagrebelde, rebelde na yan, ganyan na lang yan, Hindi, talagang na-prove ni Aliyah na meron pa chance if we would be so, shout out kay General Kabangbang. Yes, Sana po. lahat merong ganong puso na tama na yung patayin sila or alam mo yung parusahan sila. No, let's give them a chance to change. Amen. And sana maging ganun din tayo sa ibang tao na bigyan sila ng pagkakataon na mabago ng Panginoon. Ikaw naman, DJ Rack. Nako, talagang hindi ko mapigilan ang aking baon dito sa kwento ni Aliyah. Maraming salamat, Aliyah. Ako naging baon ko, DJ Jazz, nahuli para makalaya. Ito yung ibang pagkakahuli para makalaya. Nahuli siya para makalaya sa kanyang dating buhay at magkaroon ng panibagong buhay kay Kristo at upang magamit pa. At alam ko, Aliyah, yung karanasan mo na pagiging rebelde, yan din na magiging kaparaanan ng Diyos para ma-reach out mo. Yung mga until now ay nasa ganun pa rin klase ng buhay. And I hope and I pray po mga ka-TikTok na ang kwentong pagbabagong buhay ni Aliyah ay nagbigay po ng napakalaking inspirasyon sa ating buhay at sa ating mga leader din po na namumuno ngayon ay talagang nawa ang Panginoon ang patuloy na sumagana sa inyo. Muli, maraming salamat po mga ka-TikTok. Kulang man ang ating oras, pero maraming salamat po sa pagsama sa amin at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 p.m. dito lang po sa 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And yes, kung meron po kayong mga baon, patuloy niyo lang pong i-type in sa ating comment section or i-text po sa ating numero na 0918-9447-891. And muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk.
This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.